Okay, magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our Bible study YouTube channel. This is Pastor Rod, and our topic for today is ang pagtubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Okay, kung ating titingnan, sabi ni Pablo sa Efeso chapter 1 verse 7, ang sabi nito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating kasalanan, gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadaman niya sa atin. At sabi kanya, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na may isakatuparan sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang ating titingnan, sabi niya rito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Okay, kung ating tanungin, bigyan ng tanong, saan tayo tinubos? Kasi sabi niya, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So ating tingnan, saan ba tayo tinubos ni Kristo? Kasi hindi naman niya sinabi noon, tinubos lang niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So ang sabi ni Kristo ay tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan noon ay naligtas tayo. Okay, kung ating tingnan saan tayo tinubos at saan tayo iniligtas ng Diyos. Take note dito ha. Buksan ninyo ang Galatia chapter 3 at dito natin kukunin sa chapter 3 ng Galatia ang sagot kung sa tanong na kung saan tayo tinubos ni Kristo at saan tayo iniligtas. Ang sabi sa chapter 3 ng Galatia verse, umpisa natin sa 10. Ang sabi niya, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yan pala. Sapagkat nasasaad sa kautusan, sumpain ang lahat ng hindi tumutupad sa lahat ng nasasaad sa aklat ng kautusan. So kung ating titingnan, sabi nga, sapagkat walang nakatupad ng ganap sa 10 utos, kasi kung matupad mo ang siyam, hindi yung isa, hindi ka pa rin ganap o hindi ka pa rin ligtas. Kaya hirap sa kautusan sapagkat dapat sundin mo ang buong kautusan. Kaya sabi nga niya sa verse 11, maliwanag kung gayon na walang taong ibinilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang pagpawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So, dito ibig sabihin niya na wala talagang nabilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Kaya, walang mahirap ang kautusan. At yan ay wala pa talagang nakasunod doon sa kautusan. Kaya nga sabi niya sa verse 12, ngunit ang kautusan ay hindi nasalalay sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kautusan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. So, magkaiba ang kautusan sa pananalig sa kautusan at pagsunod sa utos. Kasi magkaiba yung kautusan sa pananalig. Kasi nga, sa kautusan, pagsunod sa utos. Sa pananalig ay paniniwala sa kanyang mga aral, pagtanggap at ipamuhay. Ayan ang pananalig.
o pananampalataya. Sa kautusan, dapat sundin mo ang 10 utos. At kung hindi mo maganap ang 10, hindi pa rin ligtas. Kaya nga sabi niya sa verse 13, dito, maliwanag sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y nagdusa na parang isinumpa. Doon pala tayo tinubos ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Kaya nga, ang ginawa pala ng Diyos ay tinubos tayo sa sumpa ng kautusan. Sapagkat, kaya mahalaga itong malaman natin dahil marami ang hindi alam na ang sabi ay sinusunod pa rin daw natin ngayon ang kautusan. Alam nyo, ang noon, kahit ako man, hindi ko maipaliwanag ito kasi sabi nga ng iba, ay nandyan pa rin ang kautusan. Ang sabi nga nila, sinusunod pa rin ba, dapat daw sundin pa rin ang kautusan sapagkat iyan ay nakasulat sa Biblia. Subalit ang kautusan ay para lang sa lumang tipan. Para lang yun sa mga Israelita. Doon lang sa kanila yon. Kaya nga pagkat nung si Kristo ay isinilang dito, nasa ilalim siya ng kautusan pa. At ang lahat ng nanangan sa kautusan ay mayroong sumpa. Kaya tinubos tayo ni Kristo doon para manalig. Kaya nga sabi dito, sapagkat dinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan ng siya'y nagdusa na parang isinumpa. Parang isinumpa sapagkat sabi niya, nasasad sa kasulatan, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy kasi nga si Kristo ay pinako sa cross. Kaya nga, napakahalaga ito na malaman natin na tayo ay hindi nasa kautusan. At tayo ay nasa pananalig na sa Panginoon. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya pa sabi ko, hindi lang po natin maipaliwanag yan sapagkat hindi ko alam ang talagang talata na magpapatunay doon. So dito ngayon, maliwanag, tandaan ninyo, ang Galatia chapter 3, simula natin hanggang 13. Kaya nga sabi sa Jeremias chapter 11, verse 1 to 3, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, pakinggan mong mabuti ang nasasaad sa kasunduang ito at sabihin mo sa mga taga-Huda at sa mga taga-Jerusalem na susumpain ko ang sinumang hindi tumupad sa nakatakda sa tipang ito. So makita natin na talagang mayroong sumpa na sinabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ang nagsalita, na may sumpa sa hindi tumupad sa kautusan. Kaya napakahalaga na malaman natin na tayo ngayon ay wala na sa kautusan. Tayo ay nasa pananalig na. Wala na tayo sa sumpa. Kasi nga, kung tayo nasa doon pa sa kautusan na nanangan o na sumusunod, tayo na silalim pa ng sumpa. Hindi ka pa tinubos ni Kristo. Yan. Kaya nga sabi niya sa chapter 4 ng Galatia pa rin, no? Chapter 4 verse, umpisa natin sa 3 para maging malinaw. Gayon din naman, ang hindi pa tayo nanalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim pa ng mga tuntunin ng sanlibutan ito. So kung ang tao'y wala pang pananalig kay Kristo, ibig sabihin wala pang pananampalataya o ibig sabihin wala pa tayong pinanghawakan na salita ng Diyos na sinusunod. Kaya wala ka pang pananampalataya. Kaya ang sabi malinaw, na sabi niya, gayon din naman, hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim pa ng sanlibutan ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ni Kristo, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae
at namuhay sa ilalim ng kautusan. Kaya si Kristo mismo namuhay siya sa ilalim ng kautusan nung siya isinilang. Hanggang namuhay siya kasi nagsimula ang bagong tipan nung namatay siya. Kaya nga sabi niya doon sa verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. So, sabi nga niya, para malaya tayo sa ilalim ng kautusan, kaya tayo tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para mabilang tayo ng mga anak ng Diyos. So, ang mga taong nananangal o sumusunod pa rin sa kautusan, malinaw dito sa sinasabi, ibig sabihin, hindi ka pa anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay nasa ilalim pa ng kautusan or nasa ilalim ka pa ng sumpa. Kaya hindi na sinusunod ang 10 utos kasi pananalig na tayo ngayon. Kaya sabi niya sa verse 6, upang maipakilalang kayo mga anak ng Diyos, yan. Para tayo malaman na tayo mga anak ng Diyos, sabi niya, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Sapagkat ang taong mayroong pananalig sa Diyos, ang masalita ng Diyos ay sa puso natin, mamumuhay ang banal na Espiritu. Subalit kung wala kang alam na salita ng Diyos na pinanghawakan sa iyong puso, hindi makakapanahan sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya nga, sabi niya rito, upang ipakilala kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya kayo ng Espiritu ng kanyang anak. Kaya kung wala pa sa iyo ang Espiritu ng Diyos, at hindi mo naranasan ito, ibig sabihin, hindi ka pa anak ng Diyos. Nandoon ka pa na sumusunod o nananangan pa ka pa sa kautusan. Wala ka pa sa pananalig sa Diyos. Kaya sabi nga niya sa verse 7, kaya hindi ka na alipin kundi anak. Yan. Sapagkat ang anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. At kung tayo pala'y anak na ng Diyos, tayo man ay tagapagmana kung paano minana ni Kristo, tayo rin ay magmamana noon. Kaya nga ang mga wala pang pananampalataya kay Kristo ay nasa ilalim pa ng kautusan. Tayo ay tinubos sa sumpa ng kautusan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Subalit, mayroon tayong gagawin. Hindi lamang basta sabihin mo na ako'y napinanganak, sabihin niya ng anak ka na ng Diyos, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kaya dapat mayroon kang pananalig at may pinanghawakan ka ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na mayroon tayong pananalig sa Diyos, may pananampalataya. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, malinaw rito sa ating pinag-aralan, ikaw ay nasa ilalim pa ng sumpa ng kautusan. Hindi ka pa tinubos kasama sa tinubos ni Kristo. Kaya dapat mahalagang tanggapin mo si Kristo o tanggapin mo ang aral ni Kristo. Alamin mo ang kanyang mga aral at mga salita at sundin natin para magkaroon tayo ng pananalig sa kanya sapagkat ang sabi sa Juan chapter 1 verse 12, ang sabi niya rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga, ang pananalig ay ang ating pagtanggap. Sabi niya, ang nanalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya, napakahalaga. Kaya tanggapin natin at ipamuhay ang Kanyang mga salita. Ito ang pagtanggap natin sa Diyos.
at para tayo ay makaalis sa sumpa ng kautusan, dapat mayroong pananalig, sapagkat ang walang pananalig, ang sabi ay nasa sumpa pa siya ng kautusan. Ulitin ko lang ang verse 13 ng Galatia chapter 3. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y nagdusa na parang isinumpa. So doon tayo tinubos ni Kristo. Kaya nga ang sabi niyang sa Epeso, hindi kasi sinabi sa Epeso kung saan tayo sinumpa. Basta sabi niya, tinubos tayo sa sumpa sa pamagitan ng kanyang tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So tinubos lang tayo sa kamatayan. So saan tayo tinubos? See? So maliwanag sa ating pinag-aralan na tayo ay tinubos ni Kristo sa sumpa ng kautusan nung tayo'y nasa ilalim pa ng kautusan. Sapagkat ang lahat ng hindi pa sumusunod kay Kristo, maliwanag sa ating sinasabi dito na ang hindi pa nananalig kay Kristo ay nasa ilalim pa ng sumpa ng kautusan. Sabi niya sa verse 5 ng chapter 4 ng Galatia, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Kaya sabi nga sa verse 3 ulit, gayon din naman ang hindi pa kayo nanalig kay Kristo, yon. Nung hindi pa kayo nananalig kay Kristo, sabi niya rito, ay sabi niya, sapagkat nang nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa ng kaloob, pamamahala ng tagapangasiwa na sa kaloob ng panahong itinakda ng ating Ama. Okay. Gayon din naman, nang hindi pa tayo nanalig kay Kristo, hindi pa tayo nanalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutan. Kasi nga, ang taong wala pa sa pananalig kay Kristo, ang kanyang buhay at pagsunod ay ang sarili ang sinusunod. Kung ano ang takbo ng sanlibutan, yun ang sinusunod. Hindi sumusunod sa aral ng Diyos. Kaya, nasa ilalim pa siya ng sumpa ng kautusan. Kaya may liwanag at mahalaga na alam natin ito. So wala na tayo ngayon sa ilalim ng kautusan. Tayo ay nasa ilalim ng pananalig o pananampalataya kay Kristo sa magitan ng ating pagsunod, pagtanggap ng kanyang mga salita at paniwala at ating paniniwala ng kanyang mga salita. Tinanggap natin, pinaniwalaan at isinabuhay. Yan ang tunay na pananampalataya. Kaya kung nandoon na tayo sa pananampalataya, tayo ay kasamang tinubos ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Subalit sa mga wala pang pananampalataya, ang sabi sa ating napag-aralan, kayo'y nasa ilalim pa ng sumpa ng kautusan. Amen? So mahalaga na ang pananalig sa Diyos ay pagtanggap ng kanyang mga salita at ating ipamuhay para maging mga anak tayo kasama tayo na maging anak ng Diyos. At tayo ay tinubos ka na kasamang tinubos sa sumpa ng kautusan. Amen? Tayo ay manalangin. Purilang Diyos at ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyo sapagkat katotohanan pala, Panginoon, na kami ay tinubos mo sa sumpa ng kautusan. At kung kami, Panginoon, ay wala pang pananalig sa iyo, kami, Panginoon, pala ay nandoon pa rin sa sumpa ng kautusan. Subalit, salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ibinigay mo itong mga aral para makaiwas kami at makaalis kami sa sumpa ng kautusan at kami ay manalig sa iyo para kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig at ang makapakinig pa nito. Sa iyo namin, Lord, ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Magandang gabi at huwag kalimutang
mag-share at ang wala pang hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe kayo at mag-share. Maraming salamat muli sa hanggang bukas sa ating pag-aaral. Magandang gabi ulit.